Sunod, mga kababayan, dito tayo kay Pulong. Ano yung kay Pulong, Kent? Nako, eto na, mga kababayan. Wag po kayong matawa, mga kababayan, kung sabihin kong bakla si Pulong. Bakit? Ganito yan. Mga kababayan, noong panahon na na-issue ang pangalan ni Sandro Marcos dahil sa kakaputak ni Chavit, na si Chavit ngayon may warrant na, may supina na, ang sabi ni Pulong, mas maigi dyan magpaliwanag ka sa ICI. Anong ginawa ni Sandro? Mga kababayan, noong panahong putak ng putak si Chavit kay Sandro, hinamo ni Pulong, pumunta ka sa ICI, humarap ka doon, ipaliwanag mo yan. Diba? Ngayon, mga kababayan, si Pulong ay pinatawag ng ICI. Anong ginawa? Ito, mga kababayan, pakinggan ninyo. Pinatawag ng ICI si for Infrastructure o ICI para tinanggihan ni Davao City Representative Paulo Duterte ang imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para humarap sa investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects at iginiit na walang kapangyarihan ng komisyon na ipatawag ang isang mambabatas. Sa kanyang liham kay ICI Chair Andres Reyes Jr., sinabi niyang bahagi ng executive branch ang ICI kaya't hindi nito maaaring atasan ang Kongreso. Binatikos din niya ang malabo at walang basihang imbitasyon sa kanya ng komisyon. Tinanggihan ni Davao City Representative Paulo Duterte. Diba? Wala daw jurisdiction ang ICI na paharapin siya sa ICI kasi wala daw jurisdiction sa Kongreso. Ngayon, mga kababayan, ang lakas ng loob ni Pulong sabihin na Kongreso. Present ka ba? Yan ang tanong Wala daw jurisdiction ang ICI na utusan si Pulong sa Kongreso na paharapin. Bakit, Pulong? Pag-usaping Kongreso, kasali ka? Pag-usaping duty, present ka? Diba? Pag-usaping Kongreso, ang lakas ng loob gamiting partisya ng Kongreso. Pero, pag-usaping trabaho, present ka ba? Diba? Hindi ka ba laging absent? Kung bibilangin mo nga lang, yung mga logbook mo doon sa loob ng 6 na taon, siguro 5 lang. Diba? Kita nyo yan? Kaya, itong mga DDS politician, huwag ka na magtaka. Tingnan mo si Bato. Kaya ang lakas ng loob ni Bato na absent without permission kasi ginawa din ng Vice Presidente. Ang tanong, asan ba si Sara ngayon? Di ba nandun na naman sa dahig? Di ba? Kaya mga kababayan, hindi na po tayo magtaka kung bakit itong mga DDS politician, sanay na sila sa tumatanggap ng sahod pero walang duty-duty kasi ginawa yan ng Vice President nila. Si Sara, nandun na naman sa dahig. Kakatanggap lang ng pondo na 900 million. Ayun, lumipad na naman ang dahig. Kasama na naman ang mga bodyguards. Putang ina. Magkano na naman ang gastos ng bodyguard? Magkano naman ang gastos ni Sara pumunta ng dahig kasama ang bodyguard? At biruin mo, yung bodyguard niya 355. Putang ina, kadami-dami mong bodyguard. Di kung pinasahod yan sa bodyguard mo, ibinigay na lang yan sa pagpakain sa mga bata sa lansangan. Di nabusog pa. Tapos magkaroon ka ng bodyguard 355 o 35. Putang ina mo. Katapang-tapang mo dyan, magsigaw-sigaw ka dyan sa live na, putang ina mo, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Pero may bodyguard ka 335. Diba? Ano yung takot sa saling multo? Diba? Ay, nako. Yan ang mahirap. Kaya tignan mo. Sabi ni Pulong, walang jurisdiksyon ng ICI para utusan siya at ipatawag siya para paharapin doon. Pag-usaping Kongreso, kasali ka? Pag-usaping Kongreso, congressman ka? Pag-usaping trabaho, present ka ba? Yan ang tanong. Diba? Yan ang tanong.
Davao City Representative Paulo Duterte ang imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para humarap sa investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects at iginiit na walang kapangyarihan ng komisyon na ipatawag ang isang mambabatas. Sa kanyang liham kay ICI Chair Andres Reyes Jr., sinabi niyang bahagi ng executive branch ang ICI kaya't hindi nito maaaring atasan ang Kongreso. Binatikos din niya ang Diba? Hindi maaaring atasan ang Kongreso. Bakit? Congressman ka? Nag-duty ka? Present ka sa Kongreso? Eh, sa 3 taon mo ng congressman, siguro 5 lang lagbok mo sa Congress eh. Yeah? Oh. May magpapatunay niyan kung present ba siya o absent siya. Ito. Ito yung patunay dyan. Totoo ba, Kent? Lagi siyang absent? Ito. Gusto niyo evidence? Sa inyo, nakita niyo na ba? Tumatawa kayo, tinatanong ko Sa live stream lang po kasi no, I'm just kidding. But have you seen him around? Just your personal, ano po? If you've seen him, personally, lately? personally, I haven't seen him here nor in Davao. So, kayo tatanungin ko, nakita niyo na ba? Kayo, yun, pati sa Davao, hindi ko nakikita. Gusto ko nga sana eh. Diba? Oh. How about in plenary po? Plenary. If you look around po sa plenary, have you seen him there? Oh, our seats are relatively close. I've seen him once, a few months ago. Diba? Like last year? Kita nyo? Mismo si Migs Nograles at ang jowa ni Migs nagsabi. Kahit nga sa Davao, hindi ko nakikita yan. Dito pa kaya sa Kongreso? Kayo nakikita nyo ba, mga reporter? Pag-usaping Congress, congressman siya. Pag-usaping duty, mismo mga kapwa niyo congressman nagsalita. Kayo, nakita niyo ba siya nandito? Oh, maskin ba sa Davao, hindi ko nakikita yan eh. Oh, kita ninyo? Oy, maraming salamat po, Ma'am Miss Agnes, no, sa yung pagpapamember sa ating YouTube channel. Thank you so much. Sumaghanyo lang ko no, para mapakita nato na kabaluta magpasalamat. Magbilang ko 1, 2, 3. Ayan na. Kini ang realidad nato. Pag di ta makabalik sa Congress, pag mawalan ng Nograles sa Congress, magsarado na ang opisina nato. Kung magsarado na ang opisina nato, wala na tang assistance mahatag sa mga tao. Kini ang realidad nato. Pag di ta makabalik sa ang sabi ni Migs Nograles, kapag hindi ako nanalo, wala nang assistant ang mga tao na makukuha sa opisina natin. Kasi bakit? Yung congressman na si Pulong pag nanalo yan, laging wala. Laging sarado. So anong maaasahan natin dyan? Diba? Nagtuusag ako kabalo. Sige. So, Hindi pa rin kita nyo, mga kababayan, kung gaano ba katotoong pala absent si Pulong. Pwede nyo naman i-check kung ilang araw siya pumupunta ng Congress, ilang araw siyang nag-duty. Ma'am Irene Santiago, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much po. Kaya ngayon mga kababayan, buti pa si Sandro Marcos na hinahamon niya. So may pot doon sa ICI. Siya. Hamon ng hamon. Nung siya na ipinatawag, naging duwag. Di ba? Pulong, hamon ng hamon. Noong ipinatawag, naging duwag. Di umano, lumipad ang aming team. Hinanap si Pulong, hindi na makita. Nung hinamon niya si Congressman Sandro Marcos, ang laki ng bunganga at ang daming preskon. Nung siya na ang hinamon, di umano, naduwag. Diba? Kita niyo si Jessica Soho? Di umano, lumipad ang aming team. Pulong Duterte, hinamon si Sandro Marcos na humarap sa ICI. Noong siya ang tinawag ng ICI, si Pulong naging duwag. Di umano. Tiklop ang bayag. Nako, giahak.
Giahak man ni si Pau Pau sa Encantadia. Si Pau Pau sa Encantadia lumaki na. Ayun, si Pulong. Ya, kita nyo si Pau Pau sa Encantadia, yung may hawak ng brilyanteng puti. Malaki na siya. Andun sa Davao, congressman. Mga kababayan, si Pau Pau noon sa Encantadia, lumaki na siya. May hawak na brilyanteng puti. Hindi na sumipot. Pau Pau, hawak mo ang brilyante ng puti. Crystal clear ba yan? Galing sa magnetic lifter? Si Pau Pau ng Encantadia, hawak niya ang brilyanteng puti. Crystal clear, kakintab. Galing sa loob ng magnetic lifter. Diba? Kita nyo? Yung Pau Pau ng Encantadia, may hawak na brilyanteng puti, galing sa loob ng magnetic lifter, di umano. Hi, Pau Pau Long. Ay, Chinese na sila, diba? Pau Pau Long. May hawak na brilyanteng puti, galing sa magnetic lifter. Pinatawag sa ICI. Hindi sumipot, naging duwag. Hamon ka ng hamon. Kaya minsan itong mga Duterte, mga kababayan, puro salita. Alam niyo, yung kuda ng kuda, tapos pag sila na ipatawag, hindi humaharap. Parang si Sara noon. Nakita nyo? Merong debate, di ba? Debate ng mga vice president. Nung ipinatawag na si Sara, absent. Kaya wag na kayong magtaka, mga kababayan, kung bakit may dilubyo, may sakuna, may bagyo, wala si Sara. Kasi bakit? Noong vice presidential debate, hindi pa nga siya nanalo at the time, hindi na siya sumipot. Ano expect ninyo? Ngayon, asan siya? Nandun na naman sa dahig. Tapos sasabihin na naman ni Kopman yan, kawawa si Duterte, nahirapan na kami kasi hindi na siya makakilala. Pero pagdating sa interview kay Sara, okay naman siya. Nag-usap kami. Pinagdasal nga niya ang Pilipinas na sana maligtas. Diba? Kita nyo, mga kababayan? Pagdating kay Kopman, si Digong daw hindi makakilala. Mahirap na daw kausapin, hindi na makamemorya. Pero kamakailan lang, kahapon lang, announce ni Sara, okay naman siya, nag-usap kami about politika. Pinagdasal nga daw niya Pinagdasal daw niya ang Pilipinas para maligtas sa kasamaan. Diba? Kita niyo, kaya minsan, hindi ko maiwasan na hindi makauwi. Si Digong, kasi kasalanan din yan ng mga Duterte, oy. Diba? Kasalanan ng mga Duterte yan. Sila din ang kadahilanan kaya hindi makauwi. Iba kasi kwento ng abogado, iba din kwento nila. Dapat magkaisa kasi kayo. Diba? So yun po yun, mga kababayan. Dito tayo sunod, mga kababayan, kay Bato. Nako po, mga kababayan. Kay Bato at kay Babes. Sino yun? Si Babes Bernabe ba ng OSG, mga kababayan?